Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonum Magus PH. In today's video, Cancer, alamin natin kung anong magiging kapalaran ninyo para sa buwan ng Hunyo, June 2025. Mensahe at gabay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Cancer, sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot, oracle cards, and rune readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Cancer, at iwan yung hindi. Okay, ayan, unahin muna natin yung rune. Runes for Cancer. Okay, unahin natin yung runes. Kukuha ako ng 3 runes for Cancer. Cancer runes. Okay. 3 runes for Cancer for the month of June 2025. Okay. Alright, mamaya explain ko yan, Cancer. Okay. And then, kukuha tayo ngayon ng oracle cards. Messages from the universe for Cancer for the month of June. You have speak up and speak out. Okay, Cancer. Your animal spirit for the month of June, Cancer. You have dragon. Wow, the dragon. Wow, dragons. Dragon is a reminder of your strong will and fiery personality. So, it's also a symbol of passion and fire. Okay. Pero alam ko, dragon is a symbol of good luck and good fortune, no? And power and wisdom. Ayan. Alright. Anong pintuan ang magbubukas para sa ating Cancer sa buwan ng Hunyo? Cancer, you have the door of change, transformation, adaptation, transition, and evolution. Wow! So, may mga pagbabagong mangyayari sa buwan ng Hunyo para sa inyo, Cancer. Cancer. Cancer, you have dragonfly. Oh, you have dragon, you have butterfly, and then you have fire. Dragonfly. Wow. Puro may mga pakpak, right? Dragon, butterfly. Tama ba? Dragonfly. Wow. Something about this. Okay. Now, punta naman tayo sa mga tarot cards niyo, Cancer. Ano yung mga anong magiging kapalaran ninyo sa bawat aspeto ng iyong buhay? Mga mensahe at gabay for Cancer for the month of June. Cancer for the month of June. Cancer. Alright, Cancer, you have the Hangman. The Hangman. Okay. Next, you have Winter Solstice. Next, you have the 7 of Swords. Next, you have the Knight of Coins. You have the High Priestess. You have the Ace of Swords. You have the 7 of Wands. You have the 6 of Coins. The Strength card. And the 2 of Coins.
Okay. Cancer. Tignan natin. Kung naghahanap kayo ng mga pampaswerte, pang-attract ng love, career growth, protection, healing, at iba pang spiritual items na makakatulong sa problema o pangangailangan ninyo, message nyo lang po ako sa FB page ko, Bonum Magos PH, na may blue check verified ni Meta. At kung gusto naman ng private reading, ritual o distance Reiki healing, libre na ito basta bumili kayo ng item sa akin na may kasamang inclusions. Pwede nyo rin i-visit ang aking official website www.bonummagosph.com para makita ang benefits ng bawat item at malaman kung alin ang bagay sa'yo. Tandaan, may gabay ka. May liwanag kang pwedeng sandalan, nandito ang Bonum Magos PH para tumulong. Manifest wisely and choose with intention. Okay, Cancer. So, kapalaran mo sa buwan ng Hunyo. Let's start with your oracle cards. You have speak up and speak out, no? So, ngayong buwan ng Hunyo, 2025 Cancer, mahalagang ipaglaban mo ang sarili mong tinig, okay? Kung may mga matagal ka ng kinikimkim, ito ang panahon para magsalita. Hindi mo na kailangang itago ang iyong saloobin para lang sa kapayapaan. Pinapaalahanan ka ng oracle cards na ito. Let your voice be heard loud and clear. Voice your ideas, boundaries, and truths kahit pa ito ay ikagulat ng iba. Ito ang unang hakbang sa paglipat mo mula sa pagiging passive patungo sa pagiging empowered version mo. Okay? Especially kung may conflict sa relationships o workplace. Ayan, don't be afraid to speak your piece. And next you have Dragon. Okay, your spirit animal for the month of June. So, ang dragon, Cancer, ay simbolo ng iyong inner fire. Malakas ang iyong loob. Ngayong buwan na ito, may drive ka at sobrang passionate ka sa ginagawa mo. Ngunit, ang mensahe ng dragon ay hindi lang tungkol sa lakas. Ito rin ay paalala na dapat ibalanse ang damdamin at pagkilos. Passion without direction would be disaster. Kaya ngayong buwan, kahit motivated ka, huwag pabigla-bigla sa mga decisions mo. Practice emotional regulation. Kung may mga bagong idea, project, or romantic pursuit ka, huwag paandarin lang ang puso, no? Involve your mind too. Ayan, kung may galit, frustration, or guilt kang nararamdaman, take time to process it bago magsalita o kumilos. And next, you have the Tour of Change. Okay. Isang malaking transformation portal ang magbubukas para sa iyo ngayong buwan ng Hunyo or June 2025, Cancer. May pagbabagong paparating. No, maaring sa trabaho, maaring sa relationship, could also be about your mindset or personal growth. Ang change na ito ay hindi basta-basta. Okay, it will require courage, patience, and letting go. Ayan. So, kailangan dito adaptation. Kailangan matutong makiayon sa bagong sitwasyon. Ayan. And also, you're becoming someone stronger and more aligned. So, nag-i-evolve ka na rin. And also, may paglayo sa luma at pagyakap sa bago. This is the transition. So, maaring may discomfort sa umpisa, pero tandaan, growth happens as outside your comfort zone. And next, you have Dragonfly. Ang Dragonfly, this brings in light energy. No? Ngayong buwan na ito, Cancer, it tells you na magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Sa kabila ng pagod, pressure, o emotional overwhelm, you are still being guided. Okay, muling ibalik ang saya sa ginagawa mo kahit sa maliit na bagay. So, message ng Dragonfly para sa'yo, you're undergoing spiritual awakening. Time to reconnect with your joy and inner child. May divine timing sa lahat, so don't rush. Okay? This is a season also of rebirth para sa iyo. So, para kang muling isinilang na mas matatag, mas malinaw, at mas aligned sa soul purpose mo.
So, buod ng mensahe para sa'yo, Cancer, regarding sa mga based sa mga oracle cards mo, i-express mo ang katotohanan mo. Huwag itago ang damdamin ngayong buwan na ito, okay? And also, control your inner fire. Gamitin ito para sa progress, hindi sa away o conflict. And accept the changes. May bagong door na magbubukas. So, lakasan mo ang loob. And reconnect with joy and your higher self. You are divinely supported. Napunta naman tayo sa mga runes mo, Cancer. You have Ewas. This is the Ewas rune. And Ewas is about movement, trust, and partnership. So, ngayong buwan na ito, may paggalaw o transition sa buhay mo, Cancer. Maaring ito ay literal, tulad ng paglipat ng bahay, trabaho, o pagsisimula ng bagong relationship. O simbolo ito ng paglipat ng estado o emotional o spiritual na sarili mo. Ayan. And the Iwas ay also tungkol din ito sa trust at kooperasyon. So, pinapayuhan ka nito na magtiwala sa sarili mong inner guidance, makipag-cooperate sa mga taong sumusuporta sa iyo, huwag matakot sa pagbabago dahil ito ay magdadala ng alignment. Ayan. And you have, i-connect natin sa Oracle card of Door of Change in connection to this, the Door of Change. Ayan. Ang pagbabago na ito hindi na kailangang pagdaanan ng mag-isa. Okay, hindi mo kailangan pagdaanan ito ng mag-isa. Kung may tamang tao sa paligid mo, this could be kaibigan, kapamilya, or partner, mas mapapadali ang transition or paglalakbay kung marunong kang magtiwala at magpatulong. Okay, and you have Hagalas. Punta tayo sa Hagalas. Okay. The Hagalas is about disruption, breakdown for a breakthrough. No? So, ito ang rune ng sudden shake-up sa life and also life storms. This is also about life storms kung baka tinatawag. So, maaari kang makaranas ng biglaang problema, Cancer, pagsubok o emotional turmoil ngayong buwan na ito. Pero huwag kang matakot. Ang Hagalas ay hindi dumarating para pahirapan ka. Ito ay para wasakin, no? Ang mga bagay na hindi na align sa soul purpose mo. Kumbaga, think of it like renovation sa bahay. Winawasak bago mabuo ulit ng bago. Okay? So, this may feel uncomfortable. Biglaang may away sa relasyon, unexpected financial job or challenge, ayan, o emotional release from past traumas din. So, pero tandaan, distraction is the prelude to rebirth. So, kailangan mo itong pagdaanan para malinis ang daan patungo sa bagong ikaw. In connection with the Dragon card, ang sobrang passion na hindi napoproseso, napoprocess ng maayos ay pwedeng magdala ng conflict. Kaya nga sabi ng Dragon card, control your fire. Dahil kung hindi mo mababalanse ang emosyon mo, baka ito ang mismong maging storm na darating, right, sa buhay mo. So, ang payo sa iyo dito, Cancer, is practice grounding rituals like white sage, cleansing, meditation, or journaling kapag dumating ang chaos. Ayan, your power lies in how you respond. Napunta tayo sa Anzus. This is the Anzus rune. Okay, this is divine communication, wisdom, and voice. So, ito ang rune ng divine message, clear communication, at spiritual insight. So, napaka-strong ng theme mo ngayong buwan na ito, Cancer, kasi ito rin ang mensahe ng unang oracle card na speak up and speak out, right? So, the answer says, makinig sa intuition mo. Dahil may mensahe ang universe para sa iyo ngayong buwan na ito. Huwag matakot magsalita kahit iba ang opinion mo. Use your words with wisdom, makapangyarihan ang salita, Cancer, right? Now, in connection with the speak up and speak out oracle card is, ito ang buwan para ibalik mo ang kapangyarihan ng sarili mong tinig. Kung dati kang tahimik, martir, or hindi pinapansin, ngayon ay panahon para marinig ka. Whether sa love life, sa family, sa career, ayan, sa negosyo, ayan, your truth will set you free. The spiritual message here
with the Ansus, Cancer, is also a divine reminder na hindi ka nag-iisa. Your angels, your angels, your ancestors, and guides are sending signs through dreams, numbers, or synchronicities. So, be open. Ayan. Pay attention to those signs. Ayan. Now, punta tayo sa mga tarot cards mo, Cancer. Let's start with your love life. You have the Hangman, the High Priestess, and the Seven of Swords. Okay, para sa mga Cancer na in a relationship, may energy ng pagdududa o pagtatago ng totoo. Maaring ikaw o ang partner mo ay hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Hindi ito agad nanganguhulugang infidelity, pero it could be emotional withdrawal, stress, or fear of confrontation. The Hangman asks you to pause and reflect, Cancer, no? May kailangan kang baguhin sa perspective mo. Maaring kailangan na mo munang mag-step back para makita kung totoo pa bang aligned ang puso mo sa taong kasama mo. Ayan, with the High Priestess, this tells you to trust your intuition. Hindi mo kailangang marinig lahat ng salita. Okay, pakiramdaman mo ang energy. And with the Seven of Swords, this warns of this deception. So, pwedeng may avoidance, half-truths, or someone hiding behind a mask. So, ayan. Kung single ka naman, Cancer, this is not the month to rush into romance, no? Use this time to heal, mag-journal, and understand what kind of love you truly want. Okay? So, baka may bumalik na ex, ayan, or taong magpaparamdam ulit. Use discernment, okay? Don't fall for sweet words. Look for real action. Ayan. Punta tayo sa inyong kaperahan, Cancer. You have the Knight of Coins, the Six of Coins, and the Two of Coins. Magandang financial energy mo ngayong buwan na ito, Cancer, pero kailangan ng disiplina, pasensya, at budgeting. With the Knight of Coins, this is slow moving but steady. So, ibig sabihin, hindi biglaan ang pasok ng pera pero tuloy-tuloy ito. Kung may pinag-iipunan ka o goal na gusto mong abutin, keep going, no? Small, consistent efforts will pay off. With the Two of Coins, this shows na medyo juggling ka financially, o magja-juggling ka, ay mahirapan kang balansehin yung mga budget mo. May mga pagbayarin siguro, gastusin, at commitments na pinagsasabay o magsasabay. Pero ang good news, kaya mong i-handle basta't planado. And with the Six of Coins, this reminds you to be balanced with giving and receiving. Okay? Baka ikaw ang laging tumutulong. Pero pag ikaw ang nangangailangan, tahimik ka lang. Okay? Don't be afraid to receive support too, Cancer. Okay? Kung may utang na pinapasan, simulan mo na siyang bawas-bawasan little by little. No? Ang universe ay nagre-reward ng effort. Ayan. Punta tayo sa inyong trabaho at career. Seven of Wands, Ace of Swords, and the Winter Solstice. Ayan. Cancer, may intense energy sa trabaho. Okay, parang sinusubok ka kung gaano ka katatag. Baka maraming competition, pressure, or may taong parang gusto kang patumbahin. Seven of Wands says, stand your ground, ipaglaban mo ang posisyon mo. Winter solstice symbolizes temporary pause or a feeling na parang things are frozen. Pwedeng delay sa promotions, projects, or responses, pero hindi ibig sabihin wala ng progress. Okay, gamitin mo itong quiet period para re-strategize, kumbaga. Okay. Now, with the Ace of Swords, this is a breakthrough card. So, mamalinaw na idea or truth na lalabas. This could be a new offer, realization, or even a decision na magpapalaya sa'yo. Ayan. Kung may conflict sa work, Cancer, use direct and honest communication. Don't allow fear to silence you. You have the clarity now. Okay. Sa negosyo naman, you have the Knight of Coins
and the Two of Coins and the Ace of Swords. Where's the Ace of Swords? The Knight of Coins, the Two of Coins, and the Ace of Swords. Ayan. Okay, Cancer, kung may negosyo ka o plano mo magsimula, this month is favorable for long-term strategy. Not quick gain, though. Okay, tulad ng Knight of Coins, dapat ka lang maging masinop at hindi padalos-dalos. May breakthrough idea na darating with the Ace of Swords kung paano mo mapapalago ang negosyo mo. Maging alerto sa inspirasyon o advice na mukhang simple pero game changer. The Two of Coins shows na kailangan mong i-balanse ang resources mo ngayon. Huwag mo munang pasukin lahat. Piliin lang ang pinaka-wise na investment. Okay, kung online ang business mo, pagtuunan mo ng pansin ang visuals, communication style, at customer trust. Okay, malakas ang energy ng truth and clarity. So, transparency is key. Ayan, punta tayo sa inyong pamilya. Family aspect. You have the Strength card, the High Priestess, and the Six of Coins. Cancer, you may be the emotional rock ng family mo this month. Okay? Strength card shows na kailangan mong gamitin ang compassion at inner strength mo para sa kapakanan ng mahal mo sa buhay. With the High Priestess, this reminds you to listen without judgment. May mga miyembro ng pamilya na hindi nagsasabi ng problema. So, open your heart, not just your ears. The Six of Coins, this is a reminder to help where you can. Pero wag mong kalimutan ang sarili mo. Hindi selfish ang mag-set ng boundaries, okay? Kung may mga matagal ng tampuhan o misunderstanding sa pamilya, ito ang tamang buwan para linisin ang usapan at i-rebuild ang trust. Okay, punta tayo sa inyong kalusugan, Cancer. You have the Hangman, the Strength card, and the Winter Solstice. Okay, you are being called to slow down and listen to your body this month, Cancer. The Hangman says na baka may kailangan kang baguhin sa lifestyle mo this month. Baka kailangan mo ng mas mahaba ng pahinga, mas madalas na pag-inom ng tubig, o pagbabawas ng stress triggers. No, the Strength card here means that you have the inner strength, resilience para ma-overcome kahit anong physical or mental concerns. Okay, trust in your body's wisdom. With the Winter Solstice, this is a time of retreat. Baka kailangan mong bumitaw sa toxic habits or environment na nagpapababa ng energy mo. Ayan, incorporate more grounding routines tulad ng nature walks, meditation, o kahit digital detox tuwing gabi. Your body is asking for care, not punishment. Okay, so Cancer, buod ng inyong reading. Ayan. So, ngayong buwan ng Hunyo 2025, Cancer, hindi ito ordinaryong buwan para sa iyo, no? Ito ay isang turning point. Maraming aspeto ng buhay mo ang dadaan sa matitinding realizations, transformations o pagbabago at emotional awakenings. Ayan. Sa love life, may mga katotohanan ng unti-unting lalabas. Hindi na sapat ang pananahimik. Panahon na para pakinggan ang inner voice mo at ipaglaban ang tunay mong nararamdaman. Sa pera, hindi man mabilis ang takbo pero steady at maayos kung ikaw ay disiplinado. Alamin kung kailan magbigay at kailan huminto. Sa career, may pressure, conflict o delays pero sa dulo nito ay may malinaw na sagot, opportunity o bagong direksyon. Huwag kang bibitaw. Sa negosyo, huwag magmadali. Strategic moves ang kailangan. Kahit maliit na steps, basta tuloy-tuloy. Sa pamilya, ikaw ang magiging sandalan, maging mapagpasensya, makinig at magpakita ng pagmamahal kahit sa katahimikan. Sa kalusugan, Cancer, ang katawan mo ay humihiling ng paghinga. Ibalik ang focus sa sarili mong well-being. Hindi lang physical, kundi emotional at spiritual. Pinakamahalaga sa lahat, Cancer, huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng sarili mong boses. Nandito si Anzus para ipaalala na may mensahe kang kailangang ibahagi at may gabay mula sa divine realm na laging sumasa inyo. Cancer, this is your time to rise with grace. Huwag kang matakot magsimula muli. Huwag kang mahiyang magsalita. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang pakinggan ang sarili mong damdamin at karunungan. Kay dumaan ka man sa bagyo,
Huwag mong kalimutan, ang liwanag ay laging sumusunod pagkatapos ng ulan. Isang panibagong pintuan ang bumubukas ngayon para sa iyo, Cancer, at ikaw lang ang makakapagdesisyon kung lalampasan mo ito, dala ang iyong passion, lakas at katotohanan. Remember, Cancer, you are not just surviving, you are transforming. Cancer, embrace your strength, trust your path, and speak your truth. No? See you on the next soul journey, Cancer. Sa mga susunod na araw, abangan niyo yung mga uploads ko para sa bawat aspeto. More detailed reading, no? Cancer, at sa lahat po ng mga nanonood cross-watchers, kung naghahanap po kayo ng mga pampaswerte, mga items na mga katulong, protection para sa pangsakulam, inggit, sumpa, kamalasan, ayan, pampaswerte sa inyong negosyo, career at sa lahat ng aspeto ninyo. Huwag muna kayong alis kasi may ipapakita kong mga items na I think makakatulong sa inyo para dyan sa mga nabanggit ko. Plus, may kasamang inclusions, private reading, libre na. Distance Reiki, libre na. Paritwal, libre na. Para na rin kayong bumili ng spell jar. At may freebies pa na lakbay, yaman oil at fresh string. For more information, you can also visit my Facebook page, Bono Magos PH. Verified ni Meta yung may blue check. Or you can visit my website. Nandito po nakasulat. www.bonomagosph.com. Okay, so kung gusto nyo makita yung mga items na ino-offer ko dito sa YouTube, tapusin nyo po itong video hanggang sa dulo. Okay, wag po na kayong alis, Cancer. Magbabalik po ako. Ingat po and God bless. Hope to see you again next time. Hatchan Jade Hulu Gourd Necklace na may lace cord ay hindi lang basta isang pampaswerte sa itong makapangyarihang agimat na sinasabing nagbibigay ng gabay, proteksyon at masaganang biyaya lalo na sa mga taong nais tumaya sa kapalaran gaya ng sugal, loto at mga investment. Okay? Narito ang mga super detailed na explanation, okay, para sa benefits nito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Okay, number 1, para sa mga mahilig magsugal, tumaya o mag-invest sa loto, casino, raffles, online games. Isa itong lucky boost charm. Ang Hatchan Jade ay kilala bilang Jade of Heaven. Pinaniniwala ang nagpapataas ng tsansa sa panalo at nagdadala ng swerte lalo na kung ito'y sinusuot malapit sa katawan. Hulu gourd symbol. Ang hugis ng hulu o calabash or gourd ay tradisyonal na pampaswerte sa pananalapi at tagumpay sa risk-based ventures. Pinaniniwala ang pinangangalagaan nito ang swerte na pumasok sa iyong buhay para hindi agad mawala. Protection from gambling curse. Kung may malas o sunod-sunod na pagkatalo, sinasabing binabasag nito ang energetic blockages na sanhi ng bad streak. Parang nagre-reset ng luck cycle mo. Energetic filter. Pinoprotektahan ka nito sa mga taong naiinggit o nagpapadala ng paninira habang ikaw ay tumataya o nananalo. Okay, number 2 benefits. Wealth and money flow. Nagbibigay ng steady financial luck. Ang Hatchan Jade is known to attract slow but steady wealth. Perfect sa mga taong gustong makabawi sa sunod-sunod na gastos o utang. Also, this prevents wealth loss. Okay? Ang Hulu Charm acts as a wealth container. Iniingatan ang pera o panalo mo para hindi ito agad lumipad o magastos. Balances spending habits. Tulad ng yin-yang, tinutulungan itong magkaroon ng tamang timing at decision making pagdating sa paggastos at pag-invest. Number 3, career and business. This will boost your intuition at decision making. Maganda itong suotin ng mga business owners, investors, o freelancers na kailangang gumawa ng mahahalagang desisyon. Reputation and trust. Ang Jade ay sumisimbolo rin ng integrity and wisdom. Kaya makakatulong ito para makuha ang tiwala ng clients o partners. Number 4, protection from negative energies at sumpa. Anti-curse and evil eye. Ang Hatchan Jade at Hulu Gourd ay parehong ginagamit ng mga traditional healers sa China bilang proteksyon sa malas, kulam, inggit o anumang uri ng psychic attack.
energy harmonizer. Kung may mga panahong parang sablay ang lahat ng diskarte mo, tinutulungan ka nitong i-ground at i-align muli ang aura mo para makabawi ka. Number 5, health and well-being. Ang hulu is a symbol of healing. Sa Chinese tradition, ang hulu ay ginagamit din para sa longevity at good health. Tinutulungan nitong bawasan ang stress at panatilihing kang kalmado kahit mainit ang ulo mo dahil sa susunod-sunod na talo. Hatchan Jade, detox stone. Spiritually, ito ay nag-aalis ng toxic energy sa katawan at ini-encourage ang healing energy na pumasok. Number 6, love and relationships. Calming energy. Kapag ikaw ay laging mainit ang ulo o masyadong competitive, lalo na sa sugal, tumutulong itong balansihin ang emotions mo. Attracts loyalty and genuine connections. Dahil sa sincerity energy ng Jade, makakatulong ito para iwas third party o pagkasira ng relasyon dulot ng pera o bisyo. Kay para kanino ang Hatchan Jade Hulu Necklace? Sa mga mahilig tumaya sa loto, casino, online games at raffle draws. Sa mga may negosyo o gumagawa ng risky investments. Sa mga naghahanap ng malakas na financial protection at luck enhancer. Sa mga gustong lumayo sa malas, psychic attacks at panghihina ng aura. Sa may mga health conditions o gusto lang mapanatili ang good energy balance. Sa mga taong gusto ng tahimik at masaganang pamumuhay. Okay, sa mga gustong mag-avail at sa mga gustong mag-order, okay, pumunta lang sa Facebook page ko, Bonam Magos PH na may blue check, verified ni Meta. Paki-screenshot po at isend nyo po ang screenshot nyo sa Facebook page. Maraming salamat, ingat po. Bamboo Hatchan Jade Necklace. Simbolo ng tahimik na lakas, abundance at spiritual na protection. Hatchan Jade, isa sa pinakapurong klase ng jade, pinapahalagahan sa China at buong Asia bilang sagradong bato na sumisimbolo ng kabutihan, karunungan at pangmatagalang tagumpay. Bamboo shape, itinatangi sa Feng Shui at spiritual culture bilang emblem of humility, persistence, at growth. Okay, so benefits sa lahat o bawat aspeto ng buhay para sa career and goals and ambition, tahimik pero matatag ang asenso mo dito. Ang bamboo ay hindi bumibigay kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Ganyan ang energy na dadaloy sa iyo sa pagsuot ng pendant na ito o yung necklace na ito. Strength under pressure. Tinutulungan kang manatiling composed kahit sa stressful situation sa trabaho. Persistence and long-term vision. Pinapaalahanan kang dahan-dahan pero tuloy-tuloy ang tunay na pag-unlad. Wisdom in decisions. Ayan, ang Hatchan Jade ay sinasabing nagpapatalas ng intuition at strategic thinking. Perfect para sa mga career-oriented. Leadership with humility. Ang bamboo ay tuwid at matangkad pero hindi mayabang. Ideal para sa mga gustong maging respected leaders without ego. Number 2, finances, wealth, and stability. Mabilis tumubo pero nakaugat ng malalim. Sa Feng Shui, ang bamboo ay swerte sa pera. Hindi lang dahil mabilis ang tubo nito, kundi dahil kaya nitong mabuhay sa anumang kondisyon. Steady financial growth. Sinasabing pinapalakas nito ang iyong kapasidad para sa matalinong pamumuhunan at consistent na income. Wealth attraction. Hatchan Jade is linked with abundant chi. Energy. Ayan na. Nag-a-attract ng prosperity at business luck. Okay, financial protection. Pinoprotektahan ka sa mga impulsive na gastos at taong may malas o balak makasira ng iyong financial stability. Flow of abundance. Like a bamboo, wealth should flow, not stagnant. Tinutulungan ka nitong maging bukas sa pagtangkap at pagbabahagi. Okay, next benefits, love and relationship. Matatag, flexible, at mapagkumbaba. Ang isang healthy relationship ay hindi
perpekto, pero marunong yumuko sa unos. Okay, ganyan ang energy na dala ng bamboo plus Hot and Jade combo. Emotional healing. Tumutulong maghilom ng lumang sugat sa puso, especially kung may heartbreak, betrayal, or guilt. Harmonious communication. Hot and Jade calms intense emotions and promotes heartfelt understanding. May relationship growth. Tulad ng bamboo, ang pag-ibig ay kailangang alagaan at palaguin ng may tiyaga. Gentle strength. Hindi dominante pero hindi rin papayag abusuhin. Perfect sa mga pagbuo ng balance na love and relationship. Okay, punta tayo sa health and wellness, kalusugang banayad, enerhiyang balanse. Sa Chinese medicine, ang jade ay stone of longevity, habang ang bamboo ay may purifying symbolism, stress relief, and emotional detox. Hot and Jade is naturally soothing, helping you breathe and rest deeper. Energetic alignment. Pinapantay nito ang daloy ng chi sa katawan para bumalik ang sigla at balanse. Immune and vitality boost. Ang energies nito ay sinasabing tumutulong palakasin ang natural defense ng katawan. Calm heart, clear mind. Panlaban sa anxiety, insomnia, at overthinking, lalo na kung madalas ang mental fatigue. Punta tayo sa spiritual protection and intuition. Tahimik pero makadiyos ang proteksyon. Hindi lahat ng laban ay nakikita. Hot and Jade is one of the most spiritually powerful stones at pinaniniwala ang may banal na shield na taglay. Psychic protection. Panlaban sa mga inggit, kulam at negative energies, lalo na kung galing sa ibang tao. Grounding and divine connection. Nagbibigay ng spiritual grounding habang pinapalakas ang connection mo sa iyong higher self. Energy shield. Ang natural vibration ng jade ay nagsisilbing invisible armor laban sa spiritual attacks o sugal ng kapaligiran. Peace of mind, tunay na kapayapaan sa puso at isipan na parang niyayakap ka ng kalikasan. So, why bamboo shape? 7 nodes of growth. Bawat segment ay representasyon ng personal milestone. Hollow but strong. Inner humility, outer power. Evergreen ang kulay. This represents eternal beauty and life. Flexible yet unbreakable ang bamboo, a symbol of spiritual mastery. So ideal po ito sa mga professionals, entrepreneurs, healers, spiritual seekers, and even students na nangangailangan ng focus at direction. Lahat ng gusto ng long-term blessings, hindi instant pero siguradong pangmatagalan. Okay, sa gustong mag-avail, sa gustong mag-order, punta lang po kayo sa Facebook page ko, Bonum Magos PH, na may blue check po. Ayan, 1,980 with certificate. Package deal na po. Anong kasama sa package deal? Private reading, distance Reiki healing, paritwal at 2 freebies na lakbayaman oil at red string. Ayan. Again, sa mga gustong bumili, please take a screenshot at i-message niyo po ang screenshot sa FB page ko, FB page bonumagosph.com na may blue check verified ni Meta. Or if gusto niyo bumili sa mismong website, www.bonumagosph.com. Pwede din kayo bumili doon if may PayPal kayo. Ayan, maraming salamat. Nanhong Agate 5 Elements Bracelet, bato ng lakas ng loob, tagumpay, at swerte sa buhay. Magkano ito? 1,980 with complete inclusions plus certificate. Inclusions na kasama, private reading, padasal, paritwal, almost the same sa magpagawa ng spell jar, plus may distance Reiki healing na libre na, plus 2 pang freebies. Okay, so kung ikaw ay naghanap ng gabay at lakas para magtagumpay sa career, negosyo at personal na buhay, ang Nanhong Agate ay isang makapangyarihang bato na makakatulong sa iyo. Okay, mga benepisyo sa career. Nagpapalakas ng determinasyon.
Tinutulungan kang manatiling masigasig at porsigido sa trabaho. Kapag pakiramdam mo ay nawawalan ka ng gana, ang bato na ito ay nagsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy mo ang laban. Pampatibay ng kumpiyansa sa sarili. Binibigyan ka nito ng lakas ng loob para magsalita, mag-lead at ipakita ang tunay mong kakayahan. Mainam ito sa mga may interview, presentation o gustong mapansin sa opisina. Tulong sa pagdidesisyon. Pinapalakas nito ang iyong kakayahan para gumawa ng matalino at matapang na desisyon sa trabaho o negosyo. Pang-akit ng oportunidad. Ayon sa paniniwala, ito ay nagdadala ng swerte at inaakit ang mga bagong oportunidad tulad ng promotion, bagong trabaho o business deals. Benepisyo sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa pag-ibig at relasyon, pangkalma ng damdamin. Nakakatulong ito upang mapanatili ang mahinang pag-iisip sa gitna ng mga hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Nagpapalalim ng ugnayan. Pinapalakas nito ang emosyonal na koneksyon at sigla sa pagitan ng magkapareha. Pananalapi at negosyo, pang-akit ng kasaganaan. Isang itong swerte, pampaswerte sa pera. Pinaniniwala ang nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na daloy ng kita at tagumpay sa negosyo. Lakas ng loob sa pagtaya. Kapag kailangan mong sumugal o gumawa ng risky na desisyon sa negosyo, tutulungan ka nitong maging matapang para maingat. Sa kalusugan at energy, pampasigla ng katawan at isipan. Nakakatulong ito upang hindi ka madaling mapagod. Maganda ito para sa mga taong maraming gawain o stress sa araw-araw. Pampababa ng stress. Isa rin itong calming stone na tumutulong para makalma ang isip at damdamin. Proteksyon at spiritual na balanse. Pangontra sa negatibong enerhiya, ginagamit bilang pananggalang laban sa inggit, masamang tingin at spiritual attacks. Nagbibigay ng balanse, pinapakalma ang sobrang emosyon at binibigyan ka ng matibay na pundasyon sa kabila ng mga pagsubok. Okay? Pangontra din ito sa lahat ng klase ng usog. So, pwede ito sa mga bata, matatanda at kahit anong edad. Okay, so ang nanong agate ay mainam para sa mga empleyado o profesional na gustong umasenso sa trabaho. Mga negosyante na gustong palaguin ang kanilang negosyo. Mga taong gustong mapanatili ang maayos na relasyon at emosyon. Sino mang nais na magkaroon ng lakas ng loob, proteksyon sa inggit, masamang masid, kamalasan at usog, at kasaganaan sa buhay. Okay, isuot araw-araw bilang bracelet or charm upang laging dala mo ang positive energy nito. Okay, mas effective ito kung ipapareha mo o isasama mo sa jadeite para sa pera, black tourmaline para sa proteksyon sa kulam, o citrine para sa kasaganaan. Okay? Kung sa gustong mag-order, sa gustong bumili, pumunta lang sa website ko, ay sa Facebook page ko pala. FB page, hanapin nyo po Bonum Magos PH na may blue check o verified ni Meta. Ayan.